So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, sinagot ni Vice President Sara Duterte yung sinabing advice ng kanyang amang hukluban din. Diba? O, si Sara, I can drag you to hell. Si Digong naman, hihilain kita sa impyerno. Sama-sama tayo sa impyerno. Alam nyo kung ano yung nakakatawa dito? After sagutin ni Sara Duterte, mga minamahal, yung advice ng kanyang ama na wag na daw sumali sa politika, mamuhay ka na daw ng mapayapa, diba? Kasi bibihira lang daw na sa isang pamilya na presidente yung ama, maging vice-presidente yung anak. So, after sagutin yun ni Sara Duterte, ang sabi niya, may purpose daw si God kung bakit nangyari daw sa kanya na manalo siya. Totoong may purpose si God. Pero alam niyo kung ano yung nakakatawa dito? After niyang magsabi ng, I can drag you to hell, naniniwala ka pa pala sa Diyos? Kakaiba din tong ating, tong ating vice-presidente. So, alam niyo naman yung issue ng mga minamahal na itong si Sara Duterte. Di ba? Gumawa ng drama. Drama-drama yung inday ninyo. I was politically motivated. Siya daw ay politically motivated, mga minamahal. Ako ay tinatarantado ni Lisa. Diyos ko naman. Sa madaling sabi, mga minamahal, si Sara Duterte ay tinrabaho daw ni FL Lisa. So sa dami niyang drama, na i-question din yung tanong ng kanyang ama. So ngayon sumagot siya. Pakinggan natin Yan yung sagot ni Sara Duterte. Nakakatawa mang isipin pero ewan ko ba dito sa ating vice-presidente, malakas yung trip sa buhay. Sige, panoodin natin mga minamahal. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako mayor, tumakbo ako vice mayor. Narinig niyo? Pagkatapos niyang magsabi na tumakbo akong mayor, vice mayor, nakikita niyo na dyan pa lang wala talagang sariling pag-iisip si Sara Duterte. Hindi ka tatakbo nang dahil sa gusto mong makatulong, tatakbo ka dahil inutusan ka lang ng ama mo. Nakikita niyo? Dyan pa lang mga minamahal, may mali sa concept. Political dynasty yan. Diba? Continue. Yan ako na. Darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man. Rinig niya? Ba't darating tayo dyan, ma'am? Hindi na tayo sasali sa politics. Sinabi ni Sara Duterte, ngayon na. Mag-resign ka na, ngayon na. Kaya ang dami mo pang satsat Ngayon na. Hindi mo nga masagot yung confidential funds mo? Tapos naghahangad ka pa ng mas mataas na posisyon? Ngayon na. Gawin mo. Bring it on. Ayun na. Mag-resign ka na. Ang daming satsat pa no? Continue. Gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone. Hindi lang 32.2 million. Pero ang tanong, totoo ba yung 32.2 million na yan? Kasi mga minamahal, kung totoo yung 32.2 million na yan, nung naghakbang maisog sila, nung nagrally sila, people power, madami sanang sumama. Napatalsik na sana si PBBM. Kamo, walang Duterte kung walang Marcos. Yun. Sino yung manggagamit? Sabi ng ama niya kay Amy noon, pag hindi ko na-solve yung, yung crime rate sa bansang Pilipinas within 6 months, bababa ako. Iupo ko si Marcos. Yan yung sabi ni, ni former President Duterte. Pag hindi yung droga within 6 months, ayaw ko magpresidente. Nangyari ba? Wala, di ba? Diyos mio, Santa Barbara Bendita. So, wala din tayo expect dito kay Sara Duterte, mga minamahal. Hindi aalis sa politika. Tingnan nyo nga yung sabi niya doon sa presko niya din bago mag-Halloween. Diba ano yung sabi niya?
Natatandaan ninyo, ano yung sabi ni Sara Duterte bago mag-Halloween? Itatapon niya one of these days sa West Philippine Sea, si FEM. Tinapon ba? Tinapon! Wala. So, wala din tayong aasahan na iiwan niya yung politik. Oh, wala. Ano niya lang yan? Diversionary tactics niya lang yan yung para lituhin yung mamamayang Pilipino. Tingnan mo, imbes na sagutin yung issue sa confidential funds mo, kasi hindi alam ng mga executive mo kung paano mo ginastos yung confidential funds mo. Imbes na sagutin yun, magda-divert ka sa issue na kasalanan to ni Lisa. Politically motivated to. Anak naman ng Barbara Bendita. Continue. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. Gawin mo! But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Yeah? I have my marriage. Wait lang, di ba? Nakakatawa, no? Plano lang tayo, ma'am. Huwag tayo makalimot sa Diyos. Yan sabi ni Sara Duterte. Galing pa mismo, sa bunganga. Galing pa mismo sa bunganga ni Sara Duterte yan, na maniwala tayo sa Diyos. Na siya nga mismo yung nagsabi na I can drag you to hell. Ako yung presidente ng impyerno. Ano ba namang kagaguhan yan? Diba? Kaya nga masasabi ko sa inyo mga minamahal, dyan pa lang talaga, kailangan na magpa-psychiatrist niyan, magpa-psychologist, psychological testing yung utak ni Sara Duterte. Kasi kung ano lang pinagsasabi, hindi makapunto sa issue. Na mga diversionary tactics. Ano ba namang trabaho ng ating vice-presidente, mga minamahal? Nakakatawa mang isipin pero nabudol talaga ako Nakakatawa mang isipin, pero naiinis din ako sa sarili ko. Ba't ko ba ito binoto tong animal na to? Yeah? Kung si na lang sana yung binoto natin, Tito Soto or si Kiko, may napala pa tayo. Worst! Talaga, si Inday, mga minamahal, sobrang worst. Totoo yan. Hindi ko din naman expect na mangyayari to. Pero sa madaling sabi, mga minamahal, siguro, plano din to ng kung may kapal na mabalaan na tayo. Bigyan tayo ng babala ngayon pa lang. Diba? Bigyan na tayo ng babala na ito hindi to pwedeng maging presidente. Pinakita ko na sa inyo, magiging worst ang Pilipinas dito. Kaya wag natin iboto to, mga minamahal. Hayaan natin siyang magpakabaliw. Baliw naman yan So, yun po. Ay, naku, kaya ewan ko ba dito sa ating vice-presidente? Malakas yung tama. So, by the way, mga minamahal, nasa Hong Kong pa din po si Mima. So, sa mga gusto ng meet and greet din dyan, PM nyo na lang si Takero. Tulog na yun si Takero. Kawawa. Pagod na pagod, mga minamahal. Yun nasa Hong Kong. Siya yung katabi ko ngayon dito sa sa Hong Kong. Gabi. Kawawa si Takero. Muntik nang atakihin kanina. Natakot sa cable car. Parang si Chris. Kumapit, mga minamahal. Hindi siya makahinga. Mga sabi, Mike, baba na tayo, Mike. Kasi ko, grabe naman itong si Takero. Dapat iniwan to sa Pilipinas. Joke. Anyway, joke lang yun So, sa mga gustong maka-meet and greet kami dyan, PM nyo na lang si Mike Cervera. Hindi kayo si Takero Miyamoto. Ingat, mga minamahal. May lakad pa po kami. Alas 4 na to ng madaling araw. May lakad pa po kami maya-maya. So, ngayon na ako nag-content para pagdating ng mga alas 9, saka ko to i-upload. Update lang to. Sige, ingat mga minamahal, ingat.